Ang Daily Bible Verse ayon sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto chapter 10, verse 23 to 24 ay naglalaman ng isang mahalagang aral tungkol sa kalayaan at pag-ibig. Narito ang mga aral at puntos mula sa talata. Mga aral. Una, ang kalayaan sa Kristo. Freedom in Christ. Ang talata ay nagpapaalala sa atin na tayo ay malaya dahil sa Panginoong Hesukristo. Wala nang anumang bagay na dapat mag-utos sa atin maliban sa ating budhi at sa kanyang kalooban. Pangalawa, ang pag-ibig na hindi nagpapahamak. The love that does not hurt. Ang talata ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan ay ipinapakita sa pag-ibig na hindi nagpapahamak sa iba. Dapat nating isaalang-alang ang kapakanan ng iba at hindi magiging sanhi ng kanilang pagkadapa o pag-aalala. Pangkato, ang pagkakasala sa kapwa. The guilt of others, ang pagiging sanhi ng pagkadapa ng ating kapwa, ay isang pagkakasala kahit na ito ay legal o pinapayagan sa lipunan. Pang-apat, ang pagsasaalang-alang sa iba. The consideration of others. Ang pagiging matalino at maingat sa ating mga pagkilos ay mahalaga, lalo na sa konteksto ng pagkain ng karne na maaaring maging sanhi ng pagkakasala sa ibang tao. Mga puntos. Una, ang talata ay nag-uusap tungkol sa pagkain ng karne na maaaring maging sanhi ng pagkakasala sa ibang tao. Pangalawa, ang pagkain ng karne ay hindi masama sa sarili nito, ngunit kung ito ay magiging sanhi ng pagkakasala sa ibang tao, mas mabuting iwasan ito. Pangatlo, ang talata ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-ibig at pag-aalaga sa ating kapwa. At ito naman ang mga dagdag na pag-iisip. Ang mga aral sa unang Korinto ay maaaring mailapat sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Halimbawa, dapat tayong maging maingat sa ating mga salita at kilos dahil ang mga ito ay maaaring magdulot ng pagkakasala sa iba. Dapat din tayong maging maingat sa ating mga pagpapasiya, lalo na kung nakakaapekto ito sa iba. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na kalayaan ay hindi tungkol sa paggawa ng ating gusto, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga sa iba. Ang pag-iisip sa kapakanan ng iba ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang tagasunod ni Kristo. Thanks God, Hallelujah, glory to God, glory to Christ Jesus, and glory to the Holy Spirit. Amen.